Praise the Lord, everyone. Pwede ba nating palakpakan ng Diyos? Praise the Lord. And ngayong araw tayo ay nagagalak ng ating Panginoon ay nakasama natin. Praise God. And isang sabi pa nga ng Bible, happy are those people. Yeah. Happy are those people whose God is the Lord. Bakit? Kasi ang Diyos po natin, kailanman hindi po napapalpak. Hindi po siya kagaya, binanggit kanina ni Pastor Rod, hindi po siya kagaya ng tao na laging nagpapaasa. Sa Diyos, pag umasa ka, may pag-asa ka talaga. Amen? Praise the Lord. Natawa nga ako kanina di ba, tinanong, umasa ka rin ba? Pinaasa ka rin ba? Ganun ang tanong, no? Pinaasa ka rin ba? Sabi ko nga sa gilid, hindi po, umasa po. Kaya lang, walang pag-asa. Kasi minsan mga kapatid, ang nangyayari sa atin, ang mga bagay na dapat asahan, hindi natin inaasahan, no? Pero yung mga bagay na hindi mo dapat asahan, inaasahan mo, kaya tuloy na-frustrate ka. Anong nangyayari sa'yo? Sumasama ang loob mo, galit ka sa mundo, nawawala ka sa mundo, kasi umasa ka sa hindi dapat asahan. Alam ninyo mga kapatid, ang pagkakaiba ng taong may alam, or masabi ng Bible na mga matatalino, sila ang mga taong marunong kung kanino umasa. Alam natin hindi tao ang pwedeng asahan natin mga kapatid. Diyos lang ang pwede mong asahan na hindi natitibag. Di ba may kanta yun? Diyos ang sandigan. Hindi nagigiba. Ayan. So, papasok sa atin sandigan yan, tawag. Pero pagdating mo rito, ang totoong sandigan. Praise the Lord. Ang sandigan dyan, hindi mo pwede sandigan yan. Baka magka-problema ka pa dyan. Pero kapag dito ka napunta, dito makikita ang totoong sandigan. Praise the Lord. And napakaganda pa rin at meron na po tayong mga, I don't know if that would be good news or bad news, pero by June 16 ay balik na daw sa normal. Sabi. Hindi kasi malulugi na talaga. Lulugmok na ang Pilipinas pag hindi pa inangat or hindi pa binalik ang ekonomiya. And so, matira ang matibay. Yun. Yun ang ating pwedeng asahan mga kapatid dahil hindi pa naman nauubos Di ba? Meron pa naman kaso. Sa ibang bansa napagod na rin sila. Wala na pong mga mask. Sa Italy, wala nang mask. Hindi na nagano. Sa US, ganun din, no? Sa atin, tuloy pa ang face shield. Pero meron pa rin kaso. Mga kapatid, pinipray po natin na magluluwag man ang ating ekonomiya. At sinasabi ko nga, good news yan dahil ang ating mga pagtitipon ay hindi na po magiging problema. Pero maaring bad news yan dahil siyempre, isa lang carrier niyan, tudas. Kagaya nung nangyari saan ba yung na yon? Nabutas ba yon? O Malabon? Malabon, yung nagparty sa isang resort. And halos 90% nung napunta doon ay nag-positive. So mga kapatid, isa na lamang ang ating pwedeng sandalan at yan po ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Gayunpaman, patuloy lang po nating ilagay ang ating sarili sa tamang pag-iingat. Tamang pag-iingat.
Sinasabi ko lagi, I always remind you that we have always two parts. May isa po tayong dapat ayusin para sa ating sarili na tayo po ang gagawa nun, at meron din namang bahagi ang Diyos. Ang maganda kasi imbis na pag wala kang Diyos, 100% karguin mo. Pag may Diyos, 50% na lang. Di ba? Pag makakita ka 50% discount, kahit hindi ka bibili, mapapabili ka. Tama? Kasi imagine, sasabihin mo, wow, 50% kalahati na lang. Pero actually, tinaas nila yan noong nakaraang linggo. Tapos, binawasan lang nung pag-sale. Ayun. So, minsan, mga kapatid, tayo ay nakikita natin na mga bagay na ito ay paparating. At alam nyo ba, may nabasa akong isang article nung isang gabi. Actually, sa Israel pala, last week, ay observance ng rebellion ni Korah. Sinicelebrate pala nila yon. No? Meron pala silang observance. No? Siguro reminders. No? Reminders nila na wag nilang ulitin yon. Wag nilang gawin ang ginawa ni Korah. At para po sa kaalaman po ng lahat, ang kwento po ni Korah ay isang very typical na takbo ng isip ng isang tao. Alam niyo po ba, si Korah ay isa sa mga prinsipe. Levite po siya. No? May mga pinipili kasing mga prinsipe bawat tribo or bawat pamilya. No? And siya po ay Levite. And nagreklamo siya. Sabi niya kay Moses, Moses, parang unfair ang nangyayari. Kayo na lang lahat dyan. Kumbaga kung sa atin pa, kayo na lang lahat starring. Paano naman kami? Yung inyong magawa rin namin. At bakit parang kayo lang ang espesyal? Kasi ang tribo ni Aaron, yun lang ang makapasok sa tabernakulo. Yun po mga saserdote. At ang high priest dapat sa lahi ni Aaron. So, ang mga Levites, sila ang taga-bitbit, pero hindi sila makapasok. Sila ang taga-bitbit ng mga furnitures, ng lahat. Pag sinabi na ng trumpet na, pagtunog ng trumpet, sinabi ng Diyos, okay, alis na kayo. Sila ang taga-balot ng mga gamit, no? Pati yung mga tela, mga poste, mga tali, sila yan. Tapos sila yan nagbibitbit, samantala mga saserdote sa unahan nila. So sa katagalan, parang hindi na kontento itong si Korah sa kanyang posisyon bilang prinsipe ng mga Levites. And so kinausap niya ang ilang mga prinsipe at sinabi nila, hindi tama ito. Unfair ang nangyayari. So, sumali sa kanya yung ilang mga prinsipe. At kinaharap nila, pinuntahan nila si Moses at sinabi ang ganon. Na bakit ganon na lang, Moses? Parang ikaw na lang dyan lagi. Kayo na lang dyan. Paano naman kami? Parang kayo lang ba ang tinawag ng Diyos? Kayo lang ba ang may anointing? Yun ang sabi nila kay Moses at kay Aaron. Imbis na magalit si Moses, umiyak si Moses. Umiyak siya dahil naisip niya, Diyos kasi ang naglagay. No? Pangalawa, hindi ka ba kontento sa ministry mo? Dahil ang ministry natin dito, hindi naman niya ibig sabihin na lahat tayo dito magpastor. Di ba? Lahat yan mag-teacher. Lahat yan singer. Gusto mo mag-singer. Hindi ka biniyayaan ng boses. Ipilit mo talaga na singer ka. Songer ka, pwede siguro. Pero hindi ka singer. So ngayon mga kapatid, ano ang nangyayari? Nagkaroon ng inggit. Alam ninyo, tandaan ninyo ito. Bawat isa sa atin may ministry. Hindi, tukuyin mo na lang. At hindi ibig sabihin na porke ang ministry mo ay paglilinis ng simbahan, parang mababang uri ka.
Si David na nandun ang lahat ng ginto, pati ang honor and glory, walang hinangad. Kundi ang magiging, anong sabi niya? I would rather be a doorkeeper sa bahay ng Diyos. So, ibig sabihin, alam ni David, na kahit ano ang magawa mo, basta para sa bahay ng Diyos, para sa Panginoon, isang malaking karangalan. Hindi na kontento si Korah. At sabi ni Moses, bukas, malalaman ninyo kung sino ba talaga ang pinili ng Diyos. At kinabukasan, sabi ni Moses, ang lahat ng panig kay Korah, humiwalay. Ang dami. Mga anak, asawa, mga kapatid nila. Halos actually 70,000 nandun. Milyon sila eh. So, dami niyang nakumbinsi, ano? Tama, minsan kung ikaw, pag pinakinggan mo siya, kaya niya nakumbinsi ang iba, tama eh. Parang ang feeling mo okay, o nga no. You know, minsan problema natin yan, yung nagmumulat ng mga mata natin, kumbaga nagtatanggal ng innocence. Yan ang problemang malaki. Yung nagmumulat ng iyong mata na dapat hindi mo naisip yun, naisip mo na lang. Kaya nga, naalala niyo yung topic ko sa Midnight Manna? Be careful what you hear. Kailangan ingatan mo kung anong tinatanggap mo. So ngayon, dahil parang totoo naman itong sinasabi ni Korah, nakumbinsin niya ang ilan sa mga prinsipe at mga leader. At sabi ni Moses, sige maghiwalay. Ngayong araw, malalaman natin kung sino ba talaga ang tinawag ng Diyos. Maya-maya, bumukas ang lupa, kinain sila lahat. Akalain mo yon mga kapatid. Imbis na humaba pa ang kanilang ministry, napaiksi. Now, balik tayo sa news na nabasa ko. Nung nakaraang linggo pala, meron silang week of observance of Korah. And, alam niyo ba kung anong naging balita? Habang nag-observe sila, sa kalagitnaan ng linggo, gumuho ang lupa sa Israel, sa Jerusalem. Oh, actually, may link ako niyan, hindi ko lang naipakita, no? Gumuho, kinain yung ilan sa mga kotse, at sabi ng mga rabay, mukhang masamang pangitain nito kasi magkakaroon sila ng pagpalitan ng leader eh. Si Netanyahu mukhang ma-oust na. Oo, ang papalit, si Lito Lapid. Hindi si Lito Lapid, si Lapid ang apelido. Si Bennett, yun. Si Bennett ang papalit. At ang kanyang kasama si Lapid. Lapid ang apelido. Pero kamag-anak siguro ni Lito. Lagot sila, si Leon Guerrero yun. Babalik si Leon Guerrero. Pero sinasabi nila, mukhang may malaking pagbabago daw sa Israel. At isang masamang balita daw yun, na nagkaroon ng sinkhole ang Israel doon sa Jerusalem at kinain ang maraming kotse na nakaparada. Pero actually, may paliwanag naman sila. Meron daw kasing tunnel na ginagawa sa ilalim kaya naggumuho yung bumigay ang mga poste. Pero gayon pa man mga kapatid, parang napakasamang coincidence. No? Napakasamang coincidence. And doon sa kay Korah, nangyari, kinain sila ng lupa. Ngayon, nag-observe sila ng ginawa ni Korah, gumuho naman ng lupa. Mabuti na lang wala namang tao. So, gayon pa man mga kapatid, alam ninyo, sa mundong ito, gusto ko maintindihan ninyo, dalawa lang ang pwede mong puntahan. Laging only two sides. No? Wala pong gitna. Wala pong gitna. Mamili ka lang. Sa Diyos ka o sa Diablo ka. Yun lang pilihan mo. No ngayon, pag sinabi mong gitna lang, ayaw mong sa Diyos, ayaw mo rin sa Diablo.
Sa jablo ka na automatic. Yun ang advantage ng jablo. Hindi mo kailangan, mga kapatid, na gumawa ng kasalanan para mapunta sa jablo. The mere fact na you are born in this world, sa jablo ka na. The Bible says, for all have sinned and come short of the glory of God. So lahat tayo, kung hindi gagawa ng solusyon ng Diyos, sa impyerno tayo. Lagi natin naririnig yan. Pero mga kapatid, pinakamaganda na habang nabubuhay ka, alam mo kung saan panig ka. Alam mo kung ikaw ba'y sa Diyos o ikaw ba'y sa diablo. No, ngayon, kung alam mo, gusto mo na ikaw ay sa Diyos, siguraduhin mo na lang. Ibig sabihin, make it sure. Diba? Ang ating topic kanina lamang ay ang ang assurance sa Diyos. Pero sa atin dapat may assurance din tayo kung saan ka. Dahil mga kapatid, kinakailangan malaman mo at dapat pag-igihan mo na lang. Huwag ka nang magpagitna. Minsan maraming mga tao gusto nila sa Diyos pero ayaw nila ng ganito. May kondisyon. Alam ninyo mga kapatid, nung niligtas ka ng Diyos, niligtas tayo ng Diyos sa cross, hindi na humingi ng kondisyon ng Diyos. Sabi niya nga, kung pwede lang, huwag na sana niyang pagdaanan yun. Pero absolute eh. Pero mga kapatid, tayo, pag naglingkod tayo sa Diyos, huwag ka nang humirit ng mga dagdag na kondisyon. Lord, maglilingkod ako sa iyo kung, diba? Laging may kung. Nagiging hari ka na ng kung. Si King Kung. Okay, puro ka kung. Alam ninyo, pag maglingkod kayo sa Diyos, dapat walang kung-kung. Amen? Dapat desisyonan mo, saan ka ba talaga? Dahil kung ikaw ay kalahati lang naman sa Diyos, kalahati sa diablo, huwag ka na magsayang ng oras. Ang sabi ni Paul, sabi niya, kung ang Panginoon hindi lang naman nabuhay na maguli, ika nga. Ibig sabihin, walang kaligtasan. Eh bakit pa tayo magpakahirap? Iwasan ang mga tukso, iwasan ang mga bisyo, iwasan ang mga kasalanan. Eh kung wala naman palang buhay na walang hanggan. Sabi ni Paul, let's drink and be merry, for tomorrow we shall die. Diba? Wala ka namang opsyon eh. Pero mga kapatid, kung ikaw ay naniniwala sa ating Panginoon, siguraduhin mo na ang lahat. Kaya, ngayong umaga, buksan ko po ang ating the Word of God can be read today in Romans chapter 8. Popular na verse ito. Alam ng lahat ng mga nagba-Bible study at narinig na rin ng iba. Romans chapter 8, verse 9 to 11. Basahin po natin. But ye are not in the flesh, but in the Spirit. If so be that the Spirit of God dwell in you. Now, if any man have not the Spirit of Christ, he is none of his. Verse 10. And if Christ be in you, the body is dead because of sin, but the Spirit is life because of righteousness. In 11, but if the Spirit of him that raised up Jesus from the dead dwell in you, he that raised up Christ from the dead shall also quicken your mortal bodies by his Spirit that dwelleth in you. Let us bow our heads for a moment. Heavenly Father, we praise you, we magnify your name. Panginoon, nagpapasalamat kami, tinipon mo kami sa lugar na ito. Salamat sa mga kapatiran, Panginoon, na nagbigay ng kanilang panahon at oras
Hallelujah para sa iyong salita sa araw na ito, Panginoon. Pagpalain mong bawat puso at kaisipan. Anoint your congregation, God. Ipadala mo ang banal na Espiritu na manguna sa amin. At ikaw, Panginoon, na magbigay sa amin, O Lord, ng pag-asa at tamang pagpili at tamang desisyon, Panginoon, para sa aming kaligtasan. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay para sa iyong kapurihan. Binabalik namin na may pagpapasalamat sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Praise the Lord. My topic for today is about to whom you belong. Kanino ka belong? Ika nga. Alam ninyo, isa sa mga need ng tao, maraming need tayo, no? At yun ang dahilan na kapag hindi ma-address ang need, hindi tayo nakokontento. Kahit sa church, pag hindi na fulfill ang mga requirements na ito ng isang tao, psychologically, emotionally, physically, ay hindi po siya tumatagal sa church. At isa po dyan, ay ang tinatawag na sense of belongingness. Sa isang church, pag ang pakiramdam mo hindi ka kaparte, pakiramdam mo hindi ka kasali, pakiramdam mo hiwalay ka, hindi ka tatagal sa church. Kasi para kang alien, feeling mo. Parang pagpunta mo sa loob, parang wala kang kakilala, wala kang kaibigan. Now, ayon sa survey, ang isang bisita sa church pag nabaptize, tatagal siya kapag meron siya kaagad nakitang kaibigan. At naramdaman niya na siya ay kapamilya. Hindi lang kapuso, kapamilya. At kapatid pa. Mabuti rin itong tatlong network na ito, no? Kita ninyo ang kanilang term. Kasi gusto nila, you belong to them. Naintindihan ninyo? Bakit gumagamit ang ibig sabihin ng kapamilya? Kasi gusto nila, maramdaman mo, kapamilya ka nila. Ganon din ang GMA. Gusto nila, kapareha tayo, kapuso. Love mo rin sila, naka-heart ka rin. Ano yan? Ganon? Ayan. May ganon. Ayan. Ang TV5, ganon din kapatid. Kapatiran. Bakit ganon? Kasi ang tao, mga kapatid, meron po tayong hinahanap na sense of belongingness. We want to belong to somebody. At yun po dahilan kung sa church natin na ito, pag hindi tayo nagparamdam na ang ating mga kapatiran ay kapatid natin, at kapamilya at kapuso natin, mawawala lang din sila. Hindi to kapuso. Hindi rin. Kaya tandaan ninyo ito. Bakit kayo nandito? Kasi somehow, mayroon kayong kaibigan dito. At ramdam ninyo, parang pamamahay nyo. Kaya nga, feel nila eh. Di ba? Feel na feel. Alas 11 ang gising, feel na feel. Di ba? Kasi kung feeling mo sa ibang bahay ka, para kang para ka bang sa Ilonggo tumitihin-tihin eh. Ha? Tipto? Ano yun? Ha? Tumitihin-tihin nga. Sa Ilonggo lang yun, pero sa Tagalog, ano bang gumaganyan ka? Para kang gano'n. Ha? Basta gano'n nagkaintindihan tayo dyan. You know, pagka dito kasi, gusto mo na pagdating mo, parang ang feeling mo, part ka. Subukan ninyo. Ang daming tao, tapos pagpasok mo, mag-isa ka lang. Walang may nagsasabi sa'yo, oy, kumusta ka sister? Kumusta ka brother? Wala. Diba? Punta ka sa tindahan na lang. Punta ka sa tindahan ni Pastor Rod kunwari. Tapos, 15 minutos ka na, wala pang may nagtanong sa'yo kung anong gusto mo. Di ba? Anong gagawin mo? Di ba alis ka? Ang feeling mo,
Walang interesado sa'yo. Kaya mga kapatid, mahalaga ang tinatawag na sense of belongingness. Dapat bawat isa sa atin nagpaparamdam, ikaw kabahagi ko, ako kabahagi mo. Dahil tayo ipinanganak sa katawan ni Kristo. So kung ako, pakiramdam ko, pamilya ko to, nung ako ay makonvert, ang pamilya ko sa church, halos higit pa sa pamilya kong totoo. Oo, sa totoo lang. So kaya sinikap ko na sila ay magiging kapatid ko rin sa church para buo na kami. Kasi mas marami akong oras sa church when I was young kaysa sa bahay. Sa bahay, uwi lang ako Sabado, tapos kukuha lang ng damit. Babalik Sabado ng hapon sa church, doon na Linggo hanggang pag Sabado ulit. Bakit? Pakiramdam mo ang sarap. Kasi nandun, parang isa kayong pamilya. Magkakapatid, magkakapuso, magkakamag-anak, magkakapamilya. So yun po ang malaga mga kapatid. Now ngayon, ito po ang dahil sa sense of belongingness, nagiging vulnerable tayo sa paghanap nito up to the extent na hindi na natin alam kung kanino tayo. At kung ang atin bang napupuntahan ay mga masabi nating tama. Kaya maraming mga kayang people, pag hindi nila maramdaman sa bahay nila, lagi na lang silang mali. Di ba? Yun ang laging inaano ng mga young people eh. Ayoko sa bahay. Ako na lang lagi ang mali. Ako. Oh, may nag-amen. May nakarelate. Oh, yun ang sinasabi ng mga young people. Paborito nilang theme song. Paggising sa umaga, sermon ng almusal. Bago pumasok sa eskwela. Di ba? Yun lang naman alam ko. Oh. Kaya minsan, anong ginagawa nila? Nag-aanap sila sa labas. Pero alam ninyo to, tanda ninyo ito. Marami sa mga young people, ang akala nila, they don't belong to their house, or to their home, or to their family, at lagi silang napapagalitan. Dahil sa totoo lang, hindi sila nag-aayos. Sa totoo lang, ikaw may problema. Kasi ito, tanda ninyo, pag magaling kang tao, masipag ka, maayos ka, lahat ng tao gusto sa'yo. Praise the Lord. Pag makita masipag ka, pati adoption, i-offer nila sa'yo. Sabihin ng kabitbahay, ang sipag-sipag nito, dito ko na lang kayo sa bahay namin. Ba? So ngayon, minsan tayo, ayaw nating gumalaw, ayaw nating magtrabaho, ayaw nating tumulong. Siyempre, kung ang nanay magising, o kaya kung sino dyan ang nasa bahay, siya na yung nagwawali, siya na yung nagluluto, siya na mamalingki, tapos ikaw tagatulog, imbis na tagatulong. Siyempre, sino bang hindi sasama ang loob, di ba? Sabihin sa'yo na, abi pagkagising nyo dito, dapat ka dito, ikaw dapat rin, ikaw dapat rin, ikaw naman, hindi rin, ang mga wala lang, oh, akala nyo, 50 caliber yun. Makapahinga ka? Hindi. Yan ang ayaw ko sa bahay na to. Paggising mo, puro na lang sermon, kaya ayaw ko na dito. Mali ang iyong definition ng belongingness. Dahil akala mo na pinagalitan ka, hindi ka belong doon. Kababasa lang ni Brother Charles. Pag hindi ka pinagalitan, hindi ka tinuwid, hindi ka pinalo, hindi ka totoong anak. Oh. Kaya ka tinutuwid kasi ayaw ng magulang mo mapunta ka sa pariwara. Alam niyo kung bakit? Kasi ganun din siya dati.
So mga kapatid, pinakamaganda na ang sense of belongingness ay iayos po natin. Dahil ikaw ay belong, whether you like it or not, gustuhin man natin at sa hindi, we belong to somebody. We belong to only two kind of masters. Two masters. And so mga kapatid, kung hindi ka mag-behave sa isang master, mapupunta ka sa kabilang master. So kahit anong gawin mo dito, ganun ka rin sa kabila, anong gagawin mo? Babalik ka, kayo yung nagbabalik. Nabanggit mo kanina, Pastor Rod, nagtataka ka na akala natin parang hindi na babalik, pero bumabalik kasi hindi niya rin nagustuhan sa kabila. Akala niya, maganda doon. Pagpunta niya doon, hindi pala. So para sa prodigal son, babalik-balik, ama ko. Yan. Pero parang wala ka namang minaganyan sa atin dito. Pastor, patawarin mo ako. Nagkasala ako sa langit at sa iyo. No. Wala pa naman. Pero mga kapatid, ito ang inyong tandaan. Ang Diyos natin, pag pumalo, may awa. May grace. Nakakita kayo ng namamalo na may grace? Diba? Hindi naman bakla. Pero ibig ko sabihin, ikaw bata ka, wag mo nang gawin ulit yan, di ba? Ganon. Pagpunta sa kabila, hindi pala doon palo lang na may grace. Bugbog. Bugbog siya. Tandaan ninyo ito. Galing kayo sa Panginoon, punta kayo sa kabila, mabugbog kayo doon. Anong sabi ni Apostol Pablo? Sa taong hindi na nagbabago, paulit-ulit na lang, pabayaan mo na sa dyablo. Matinding payo, ipabayaan mo na sa dyablo. Baka sa huling mga araw, maligtas pa siya. Paano siya maligtas na nandun na sa dyablo? Kasi doon, ma-realize niya, matindi pala magbugbog ang dyablo. Walang awa. Bakit? Hindi kanya anak. Kailanman ang tao sa mundong ito hindi naging anak ng dyablo. Ang tingin niya sa iyo, property. Pero ang Panginoon iba. Pag napunta ka sa Panginoon, ang tingin sa iyo, anak ka niya. Praise God. Kaya ngayon, kayo mga anak ng Diyos, bakit? Nandito kayo sa bahay ng Diyos eh. Maaari may mga bisita tayo ngayon, hindi pa huli ang lahat, pwede ka pang magpa-adapt sa Diyos. Lord, i-adapt mo na ako. Gusto ko maging anak mo. Now ngayon mga kapatid, whether we like it or not, whether nandito ka o sa labas ka, may master ka pa rin. Yung akala mo na ayaw mo dito kasi lagi ka nalang kinokorek, lagi na lang mali ang ginagawa mo, lagi na lang may bawal, itong lagi nilang inano sa church. Ayoko dyan. Sabi pa nila, may narinig pa ako one time. Sabi niya, ay dyan ka rin ba na-convert? Upo. Hindi na kayo masaya. Wow. Hindi daw masaya. Ayan, nakangiti lahat, oh. Oh, nakangiti, di ba? May problema yan. May problema yan, pero nakangiti. Hindi ko maintindihan kung anong klaseng kasiyahan ang tinutukoy, mga kapatid. Pero tandaan po natin, you either belong to God or to Satan. No in between. If you choose to be in between, you belong automatically to Satan. Ganun lang kasimple. You are either in the light or you are in the darkness. No twilight zone. Alam niyo ba kung anong twilight zone? Sino nakakalam? Baka yung mga vampira, yung mga naalala nyo. Pag sinabi mong twilight zone, yung gitna, yung alas 6,
Yung palubog ang araw, papasok yung gabi, at saka yung palabas naman ng araw, o palabas na pawala naman ang gabi, yun po twilight. Tinatawag yan twilight zone. Now, matindi ang contrast. Walang twilight zone. Ang twilight zone kasi, kung sa color pa, black, white, and black. Okay? White and black, in between is gray. I-mix mo yung white sa black, gray. Unfortunately, wala yan sa Diyos at saka sa kalagayan nating totoo. Walang gray. Alam nyo kung anong meron? Either black ka or white ka. Now, if you choose to be gray, you still belong to black. Kaya kung in between ka, magdesisyon ka na ngayon. Ano ka ba talaga? Ha? Hindi mo ba maintindihan ang sarili mo? Now ngayon, it's either you are good or sa evil. It's either you are faithful or deceiver, you are either in truth or lies, you are either in life or death in eternity. Dalawa lang. Yung sinasabing purgatorio, wala sa Bible. Sabi nila, kung mamatay ka ngayon, hindi ka naman ganun kasama, dadaan ka muna sa purgatorio para mapurga ka doon. Pagdating mo sa purgatorio, ipanalangin ka ngayon ng mga kamag-anak mo. Sisindihan ka ng kandila sa Quiapo. Hindi pagkatapos, manalangin sila ng manalangin para lumukso ang kaluluwa mo mula sa, kung masama ka, mula sa impyerno papunta sa purgatorio. May level Level 2, purgatory. No, yung pagdating mo sa purgatory, manalangin naman sila, babayad na naman sila para sa iyo, para ang kaluluwa mo lumukso sa last level, heaven. Hindi po totoo yan. Wala kang may mabasa sa Bible ganun. Wala pong purgatorio dahil sa Revelation, dalawa lang po. It's either you are in book of life, mabasa ka sa book of life or you will be in hell. So mga kapatid, pakatandaan natin na ang bawat isa sa atin, yun ang dahilan kung bakit na ang proseso sa pagbalik natin sa Panginoon, dapat may process of ownership. Mahalaga ito. Dahil total gustuin natin sa hindi, may nagmamayari sa atin eh. Mamili ka lang kung sino. Gusto mo ang dyablo? Ang dyablo, sa una lang yan maganda. Sa una lang yan gwapo. Pagkatapos yan, pangit pala. Oh, nabiktima ka ng gwapo. Sa katagalan ng gwapo, ang gwapo, naglagay sa iyo ng napakaraming pangako. May buwan, may araw, may bituin. Ay pagdating naman sa iyo, tama namang ginawa niya. Ginawa kang punching bag. Pag tama sa mata mo, ang daming bituin. Pag natapos ka mabugbog, may half moon ka sa mata. Pwede may buwan ka na, may bituin ka pa. So kung minsan mga kapatid, ang dyablo mandaraya sa tao, sa una lang. For example, ang alak. Ano bang makukuha mo sa alak? Kung tutuusin. Kung tutuusin. Sa unang saya-saya, no? Parang walang kasiyahan sa mundong ito na walang alak. O sino pa sa inyong umiinom dyan? Tubig na lang. Pero ang alak mga kapatid, ang hindi ninyo alam, nilalagyan lang ninyo ng panggatong ang inyong mga katawan. At kapag mapunta ka sa impyerno, matindi ang pagliyab mo doon. Puno ka alcohol eh. Alam nyo ba na sinusunog nyo lang ang inyong katawan? O baka meron pa po dito sa inyo at sa mga nakikinig dyan? Dati ako nagtrabaho sa isang sugar central at ang isa sa mga byproducts ng asukal or ng tubo ay alcohol. Alam nyo ba na ang ginagawang tanduay, ano yan may ari ng tanduay before yan, mga Elizalde, yun po yung aking pinagtatrabuhan before.
Sa kabila, parang swimming pool, alcohol. Alam niyo ba na ang iba dyan ginagawa nilang inumin? Galing pala yan sa alcohol. Ang mahal-mahal na mga inumin. At hindi ka nalang magrabing alcohol. At merong na-disgrasya niyan. Yung alcohol mismo, nilagyan ng langka, ininom nila, tuda sila. Oo. Tuloy-tuloy ang tulog. Kapahingahang walang hanggan. So ngayon mga kapatid, tandaan ninyo, anumang bisyo na sinasabi ng mga tao dyan na bawal dito, tandaan ninyo ito, nakakaigi sa inyo na ipinagbawal ng Diyos yan. Kaya ipinagbabawal ng Diyos yan dahil hindi maganda para sa inyo. Nakakaigi na wala kayo niyan. Bakit? Ang alak, ma-addict. At kapag na-addict ka na, tandaan ninyo ito, maghahanap ka. Yan po yung ganun din ang sigarilyo. Ang sigarilyo, wala nang may mabiling gatas ang anak mo, ibili mo pa sigarilyo. Di ba? Mas maigi pa na makasigarilyo ka kaysa makabili ka ng pagkain ng anak mo. Anong klaseng utak yun? Di ba hindi mo maintindihan? Pinagbabawal ng Diyos. Bakit? Andyan na sa picture, doon sa box, nakasulat na, durog-durog na baga. Pero kapag tiningnan ng mga naninigarilyo, ang ganda, parang painting na maganda, mamahalin. So ngayon mga kapatid, bakit ipinagbabawal ng Panginoon ng ganong mga bagay? Dahil nakakasira sa iyong katawan. Alam nyo ba na ang alak, sabi ng Bible, gagawin kang mangmang? Gagawin kang mangmang. Ang aking kaibigan before, magkarelyebo kami, isa siyang engineer, hindi makapagsalita sa harap ng babae. Pag maganda ang isip, pag maayos, hindi makapagsalita. Tawag nga nila yan sa Tagalog, torpe. Di ba? Ang torpe, di ba yung gumaganyan lang. Alam mo kung makainom? Sumisigaw sa kalsada. Humiga sa kalsada. Kaya sabi ko sa kanya, hindi mo ba naisip? Ginagawa kang mangmang ng alak. Bakit? Pareha may espiritu yan. Pinili mo, kaya alam nyo, pag may problema kayo, dalawa lang mapapilian nyo dalawang espiritu lang. Espiritu ng alak o espiritu ng Diyos. Kasi kapag may problema ka mga kapatid, kailangan mo ng comforter, tama? So ang iba, naghahanap sa alak. Inom tayo pre, may problema ako. Tayo na. Yayain mo mga kaibigan natin. Inom tayo. Laki ng problema ko. Pagkagising mo, ang problema mo na natunaw ng alcohol? Di ba nadagdagan? O baka nagbugbugan pa kayo ng kaibigan mo doon kasi paglasing ka, hindi mo na maintindihan yung sinasabi, akala mo iniinsulto ka, nang bubugbog ka, nabilanggo ka pa, lumaki pa problema mo. Pero alam ninyo mga kapatid, lahat tayo nagkakaproblema. Whether you are in God or you are in the devil. Whether you are in Satan or you are in God, nagkakaproblema tayo. Pero mga kapatid, ang pinakamaganda, kapag pumunta ka rito, may problema ka, idaing mo sa Diyos. Dito mo dalhin. Ang Espiritu ng Diyos, yun ang dapat na mag-overwhelm sa iyo. Mga kapatid, mahalaga sa Diyos na merong ownership. Bakit? Because we are a property of the devil, and that is why ang term ng Diyos is either redemption or you are bought with a price. Binili ka. Ibig sabihin, mga kapatid, kapag binili ka, ikaw ay pagmamayari ng Panginoon dahil gusto kanyang bilhin mula sa kamay ng dyablo. Dahil alam ng Diyos na walang awa ang dyablo, ayaw niya maparusahan ka. The Bible says, He is not willing that any should perish. And so, anong gagawin niya? Gumawa siya ng paraan para mabili ka. Now, kapag ikaw ay nabili na, dapat tandaan din natin ito, hindi na tayo atin. And that is why sinasabi niya rito, na dapat ang isang tao kapag ikaw ay property ng Panginoon, hindi mo lang alam. Pero during your baptism in the name of Jesus Christ, ang pangalan ni Kristo Jesus nakasulat sa noo mo.
Anong sabi ng Revelation chapter 22, mga kapatid? And they shall see His face, and His name shall be in their foreheads. So sa mga nabautismoan dito sa pangalan ni Kristo Jesus, you have the right to rejoice. You know why? Because the ownership of God is right in your forehead. Brethren, when others have the mark of the beast at malapit na po ang tinatawag na pagtatak sa mga tao na hindi ka makabili, hindi ka makanegosyo, hindi ka makapagtrabaho kung wala kang tatak ng dyablo. Maraming nagsasabi, ito na ba yung vaccine ang tatak ng dyablo? Hindi pa po. Iklaro ko po yun. Hindi po yun mark of the beast. Pero maaring gamitin po yan. Ang aking tingin, ang nangyayari sa atin ngayon, rehearsal. Pinapractice lang ng dyablo kung paano niya ma-implement ang kanyang sistema. So kung sa ilan sa inyo na vaccine, it's okay, pero mga kapatid, alam natin na hindi natin alam kung ano ang mangyayari. Pero the devil want to have the mark on every forehead of every man in this world. Yan po ang mangyayari. Bakit? Because he wants you na masiguro niya na kapag natatakan ka na, ikaw ay sa kanya na. So mula pa sa Genesis, papunta sa Revelation, ang nangyayari is that nagkakaroon lamang ng hilaan kung sino ang nagmamayari sa atin. Ang lahat ay mabuting bagay sa pandaraya ng dyablo, ang lahat ng tao napunta sa kanya. Ang ating Panginoon hindi marunong magdaya, binayaran kanya. Dahil pwede ka naman yan. Sa totoo lang kung mandaya ang Diyos, pwede. Bakit? Ano bang kapangyarihan ni Satanas? Pag sinabi ng Diyos, mula ngayon, patay ka na. Di ba? Pwede. May kapangyarihan ng Diyos. Pero ang Diyos hindi po marunong magdaya. Anong ginawa ng ating Panginoon? Binayaran kanya ng tama. Masakit man ang bayad, binayaran kanya. So mga kapatid, when others have mark of the beast, tayo naman, we have the name of Jesus Christ in our forehead. Hindi lang ninyo alam, pero kahit ng angel of death mag-ikot-ikot dito, ang lahat ng may pangalan ni Kristo, ang lahat ng may dugo ni Kristo, iiwasan niya. Hallelujah! Dahil alam niya, it belongs to God. Hindi natin yan makita literally. Lagi kong sinasabi, kapag ikaw ay naglingkod sa Panginoon, mabautismo ka sa pangalan ni Jesus, sa mata ng tao, ikaw pa rin. Pero sa mata ng Diyos, you are a new creature. So mga minamahal, hindi po natin alam, tayo pala ay meron ng ownership ng ating Panginoon. Now, when we are born in this world, we are already part of Satan. Why? The Bible says, pagka'y pinanganak ka, sabi ng Bible, for in sin did my mother conceive me. Ibig sabihin, lahat kayo, lahat tayo, pag ipinanganak ka dito sa lupa, automatic may kasalanan ka. Kasi hindi yan nasolusyonan eh. Mula sa simula hanggang sa ngayon, hindi na solusyonan until na ang ating Panginoon ay nagbayad niyan. Pero mga kapatid, you have to decide. Hindi po automatic na porke ang Panginoon ay napako sa cross, then lahat ng tao sa mundong ito ay automatic. Automatic na nagiging kay Kristo, hindi po. Dahil kung ang Panginoon ay napako sa krus, nagbayad na siya ng kanyang kamatayan, nagbayad ng kanyang dugo, mga kapatid, alam niyo ba kung ano ang kondisyon ng ating Panginoon? Dapat ikaw ay magdesisyon sa iyong sarili. Dapat ikaw ay dapat na magkaroon ng desire sa puso mo at mananampalataya ka sa Panginoong Hesus. Now, tandaan niyo ito, the cross has no power without faith. If you don't believe in Christ, if you don't believe in the cross, wala pong silbi ang cross. The cross has only power if you believe on it.
So when we decided to be born again, we were born in the kingdom of God and we are no longer the property of the devil. Yan pinakamaganda. Kaya sinasabi nga ng Bible ng Panginoon, na tayo ay ipanganak sa kaharian ng Diyos. Now, when we are born in water, through the baptism in Jesus' name, the ownership was changed. Ikaw ngayon ay hindi na sa diablo, kundi sa Panginoong Hesus. And when we receive the Holy Spirit, we are born in the Spirit, our new life starts. Yung bagong buhay po natin. At ang good news niyan, the devil has no power over you. Praise God. Hallelujah. So huwag kang malungkot. Huwag kang malungkot. Dahil walang kapangyarihan ang diablo sa iyo. Dahil anong sabi ng Colossians chapter 1? Nagdalawa. Colossians chapter 1 verse 13, who hath delivered us from the power of darkness and hath translated us into the kingdom of His dear Son. In whom, sabi niya, we have redemption through His blood, even the forgiveness of sins. Praise the Lord. So dahil sa dugo ni Kristo, mga kapatid, binayaran tayo, tinubos tayo, at tayo nagkaroon ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Pero ayon sa ating nabasa kanina, maraming malungkot na bagay doon na ating ma-realize. Because doon nalaman natin sa Romans chapter 8 kanina, that if we don't have the Holy Spirit, we don't belong to Christ. So hindi lang pala na religyoso ka, hindi lang na lagi ka sa church, hindi lang na ikaw ay magaling na tao, mabuting tao, mga kapatid. Kailangan mo talaga na ang banal na Espiritu matanggap mo. Dahil without the Holy Spirit, tandaan ninyo ito, we cannot enter into heaven since this is the only power of God to change the corruptible man into incorruption. No mortals can be in heaven. Ito mortal ito. Yang nakikita ko mortal po yan tawag. Dapat mapalitan ka. Dapat mapalitan ka. Ang problema, wala kang kapangyarihan para palitan katawan mo. Kaya yun ang dahilan kung bakit kailangan mo na banal na Espiritu. Dahil yun lang ang kapangyarihan. Kaya nga si Jesus Christ mismo, nasa laman, ang Holy Ghost, nagstay sa Kanya para mapalitan siya. On the day of resurrection, nagkaroon siya ng glorified body because there is the Spirit there. Kaya yun kaninang sinasabi niya na ang Espiritu na nagpalit kay Kristo, kung nasa inyo din, siya ring papalit ng inyong mga katawan from mortal to immortal, from corruptible to incorruptible. Bakit? Because you cannot enter into heaven if you are in the flesh. Baka umasa po tayo, mga kapatid, na mapunta tayo sa langit. Hindi ka makapunta sa langit dahil ang katawan, the Bible says, flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. Ang dugo, ang laman, ang may buto, hindi makapasok sa kaharian ng Diyos. That is why you need the power to change you. Ang kagandahan nito, this power is free. Hindi mo kailangan bayaran ng sakripisyo mo, hindi mo kailangan ng bayaran ng pera mo, ang kailangan mo lamang, ibigay mo lang ang puso mo sa Diyos. No, ngayon, mga kapatid, ito ang inyong pakatandaan. Dahil gusto ko pong maintindihan ninyo, hindi po permanente ang Espiritu ng Diyos sa atin. Yan ang sad truth. Baka akala ninyo na proclaim ka na, naka-receive ka na ng Holy Ghost, okay ka na. Hindi po. That is why nanghihinayang ako na every Sunday, mayroong ilan na papasok sa bahay ng Diyos, pag-uwi, hindi man lang makaramdam ng presensya ng Diyos, hindi man lamang sila makarefresh.
Pero mga kapatid, tandaan ninyo ito, kailangan mo siguraduhin yan. Dahil hindi mo alam kung kailan darating ang Panginoon. Ito nang pinaka-tsansa natin. Can you do worship in your houses? Can you do worship in wherever you work? Hindi ka maka-worship doon. Tandaan natin mga kapatid, kahit sabihin pa natin na sa bahay tayo, you can worship God anywhere. Pero ang mga tao, mga kapatid, na nasa bahay nila, napatunayan, bibihira ang maka-worship doon. No, ngayon nandito ka na sa bahay ng Diyos. Bakit mo sinasayang ang oras? Bakit sinasayang mo ang mga pagkakataon? Posible may dahilan ka. Marami kang dahilan. Pagod ka, marami kang ginagawa. Ikaw ay parang hindi nakahanda mag-worship. Pero mga kapatid, lahat tayo dumadanas, mga kapatid, na ang ating pag-worship, napakahirap magsimula. Kahit kaming mga pastor, hindi automatic yan na kapag pagluhod mo, maka-speaking in tongue ka. Hindi. May mga dinadaanan ka pang linisin ang iyong isip, ang iyong puso, hanggang sa umangat ka. Pag umangat ang iyong espiritu, doon mo na maramdaman, hallelujah, ang presensya ng Diyos. At any time, you can speak in other tongue. And that is the gift that less taken. Dahil sapat na tayo na diniklara ka ni pastor, o ni brother, o ni sister na nakareceive ka ng Holy Ghost. Kami nagdideklara lang dahil nakita namin. Pero mga kapatid, ang pagpanatili niyan sa inyong mga puso at buhay, sa inyong trabaho yan. Kaya mga minamahal, do not grieve the Holy Spirit. If we grieve, anong grieve? Palungkutin. Huwag niyong palungkutin ang Espiritu Santo. So kapag may Holy Ghost ka na, sikapin mo na maging masaya ang Panginoon sa iyo. Amen? Yun sinasabi ko kanina, huwag kang mangalahati. Huwag ka sa gitna. Kung gusto mo na rin lang maligtas, siguraduhin mo na. Now ngayon, ayon sa Romans chapter 8, meron pong mga bagay doon na binanggit kung paano ba ang banal na Espiritu mamuhay sa ating mga puso, sa ating buhay. Now ngayon, dito marami nang naka-receive ng Holy Ghost. And I do not know kung ilan dito ang pwedeng mag-amin na wala pa silang Holy Ghost. But I would like to see the hands of those who had been at one time na-declare at nakaramdam ng banal na Espiritu at nakatanggap sila ng banal na Espiritu. Taas po ang kamay. Yung naka-receive po ng Holy Ghost. Taas po. Wag kayo mahiya. Wag kalahati. Wag kalahati. Buuin nyo na. Oh, kunti na lang ang wala. Kunti na. Okay, baba po. Thank you. Sa mga hindi po nakaranas ng banal na Espiritu, hindi po nadeklara, or hindi rin naka-speaking in tongue, taas po ang kamay. Gusto ko pong makita. Okay. Kunti na lang. So ngayon, anong ibig sabihin nito? Dapat magdagdag na tayo. Kunti na lang eh. Alam niyo ba na ang nagpapasaya sa worship, yung mga naghahanap ng banal na Espiritu? Pag wala nang naghahanap ng banal na Espiritu, ang lungkot ng worship. Lahat kasi supervisor na. Wala nang worshiper. Puro supervisor. Pero mga kapatid, ano ang, mabilis na lang po ito. In a few minutes. Ano ang sinasabi kanina? Mga payo, para makareceive ka ng Holy Ghost at patuloy mong mapanatili ang banal na Espiritu sa iyong sarili. Romans chapter 8. Believe that you are freed from sins and you are no longer condemned. Alam nyo ba kung bakit na ang buhay natin minsan hindi productive? Kasi hanggang ngayon, ang guilt, andyan pa sa puso nyo. Yung guilt, number 1 niya na suppressor. Alam ninyo, kaya hindi ka makalapit-lapit sa Panginoon, kaya hindi ka makasimba, kaya hindi ka maka-worship.
Dahil may guilt. Pero ano bang pinoproblema mo? Ang sinasabi ng Romans chapter 8 verse 1, there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus. If you are in Christ Jesus, nobody can condemn you, nobody can tell you will go to hell. Sabi niya, who walk not after the flesh, but after the Spirit. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus has made me free from the law of sin and death. So you are a free people. Nag-Independence Day tayo kahapon. Dapat sa Espiritu, mga kapatid, magiging independent din tayo. Hallelujah! Pangalawa na sinabi sa Romans chapter 8, desire spiritual things. Desire the Holy Ghost. If you don't have desire to feel the Holy Ghost today, wala pong may mangyayari. Kahit anong gawin dito, kahit ano ang ating mga kagandahan ng worship, kagandahan ng music, kagandahan ng preaching, if you don't have desire to receive the Holy Ghost or to feel the Holy Ghost once again, alam niyo, renewal lang po natin ito. Para lang itong nagre-renew ka ng lisensya mo. Hindi ibig sabihin na kung may lisensya ka, forever yan. Hallelujah, kailan mo i-renew yan. Every Sunday is a renewal day. Malayo na nga yan kung tutusin eh. Malayo na nga yan. 6 days. Ngayon, ang sunod na renewal, linggo. Kaya nga mga kapatid, kung may opportunity ka, lagi kong binabanggit. Worship ka, kahit saan. Pwede ka mag-worship, mga kapatid, kahit sa iyong, bago ka matulog, or sa iyong, sa lugar na ikaw lamang nag-iisa. No, ngayon, mga kapatid, ang sabi ng verse 4, ito tanda natin. That the righteousness of the law might be fulfilled in us, who walk not after the flesh, but after the Spirit. For they that are after the flesh, do mind the things of the flesh. Bakit hindi tayo makarating sa isang pagsamba sa Diyos? Bakit hindi tayo makarating na parang gusto nating mag-worship sa Diyos? Bakit? Maraming dahilan. Ang iba sa atin pagod, ang iba sa atin ay gutom na, ang iba sa atin ay antok na. Diba? Hindi mo na maramdaman, hindi mo na nga narinig kung ano ang topic pagkatapos ng service. Wala kang may maalala sa topic ni Pastor. Kasi habang nagpipreach, napakalalim ng iyong pagtulog. Now, ngayon, pag-isipin lang po natin ang ating sarili, wala talaga may mag-worship. Bakit? Ang laman kasi ayaw niyan. Ayaw niyang lumuhod. Ayaw niyang tumaas ng kamay. Ayaw niyang magsigaw. Ayaw niyang magpalakpak. Ayaw niya lahat. Ayaw niyang sumayaw sa Diyos. Ayaw lahat. So if you are in the flesh, you do mind of the flesh. Sinasabi sa iyo ng iyong laman, huwag ka nang mag-worship. Sunod na linggo na lang. Pagod ka kasi. Antok ka. Huwag ka nang magsamba sa Diyos. Sunod na linggo, ganun pa rin ulit ang sabihin sa iyo. Akala mo nakasimba ka pa rin. Pero maraming pagkakamali. Tandaan ninyo, ang pagsimba, hindi ang attendance. It is your connection to God. If you cannot connect to God today, walang may nangyaring pagsamba. Hallelujah. Kaya nga, anong sabi niya? They that are in the Spirit, the things of the Spirit. So if you don't belong to those on the fleshly side, and you belong now to the spirit side, that means, ang nasa isip mo ngayon ay ang mga bagay na pang-espiritual, mga bagay na makapagbigay ng papuri sa Diyos. And that is why, kapag nandito ka sa taong nasa espiritu, or spiritual people, mga kapatid, sila ay may desire
na makapagsamba sa ating Panginoon. Now ngayon, ang ilan sa atin, ilang beses, nag-worship tayo, hindi makareceive ng Holy Ghost. Bakit? Alam niyo, malaking question mark yan. Before, ang pag-iisip ko, napakahirap magtanggap ng banal na Espiritu. Napakahirap talaga. Doon ko nga na-realize Kasi before sa church namin, sinasabihan ka lang, simple lang. Sinong gustong tumanggap sa Panginoong Hesus dito? Taas ang kamay. Di siyempre taas ka, alam nga namang hindi. Diba? Pero, sasabihin sa'yo, ligtas ka na. Sino sa inyo? Yung mga pagbautismo daw sa iyo sa tubig, kasama daw ang Espiritu. No, ngayon, natutunan ko sa Bible study na hindi ganun lang kadali. Kung ikaw, tinatanggap mo ang Panginoong Hesus na tagapagligtas mo, Panginoon mo, dapat sinusunod mo siya. Dapat kung anong sabihin niya, sinusunod mo. Alam niyo, nung mag-worship na, ubos ng lahat ng style. Sa totoo lang. May style na kung saan ka umiikot, ito may liwanag, langit ito. Fluorescent yun. Ang daming arte. May paluhod-luhod ka, may parang makita na ako. Oh. Minsan meron pa nga yan, pati sa kortina, parang akala mo, aakyat sa langit Yung kortina ang ginagamit niya parang hagdan. Naubos ang aming kortina sa church before. May young people na ganun. Lord, Lord. Naubos ang kortina, nagkalaglagan. Ang daming style. Wala pa rin. Sabi ko, hirap talaga. Ang hirap talaga magtanggap ng banal na Espiritu pala. Imagine ka, 1 year and a half na ako, wala pa rin. Di ba mahirap yun? Naisip ko, paano na lang pala? Yung mga nagsasabi lang na nagtataas lang ng kamay, may Holy Ghost ako. Pero wala palang experience. Hindi mo naman pwede magsinungaling ka sa sarili mo na meron ka kahit na wala ka may naramdaman. Sabi ng iba, emotion lang daw yun. Ba't may mga time na wala kang may maramdaman kung pa-emotion lang yan. Pero nung isang araw, naubos ang aking pasensya. Sabi ko sa Panginoon, Panginoon, sa totoo lang, gusto ko na magtampo. Kasing lahat ng dinala ko sa church, nauna na nakareceive ng Holy Ghost, ako wala pa. Sabi ko sa Panginoon, sabi ko ngayong araw, hinihingi ko sa iyo, makareceive ako ng Holy Ghost. Nag-fasting ako the day before, para lang makareceive ng Holy Ghost. Kinabukasan mga kapatid, nag-service sa song service, may worship yan wala. Nag-preaching ang pastor, may worship, wala pa rin. Sabi ko, wala na chance to. Patapos ng service Sabi ng pastor, okay, sandali lang. Magbigay tayo ng 5 minuto. Sa sinong gusto talaga magtanggap ng banal na Espiritu, punta sa gitna. Lumapit ako. Sabi ng pastor, 5 minutes lang binibigay ko sa inyo. Pagkatapos, dismissal tayo. Alam ninyo mga kapatid, nung pagtugtog, parang inisip ko na lang, kalimutan ang aking sarili. Pagod na Lord, ikaw nang bahala. Hinihingi ko ngayon, bigyan mo ako ng Holy Ghost. At naalala ko ang sinasabi ng Panginoon sa Luke chapter 11 verse 13. Nagsabi niya, if ye then being evil, know how to give good gifts to your children, how much more shall your heavenly Father give the Holy Spirit to them that ask Him? Hallelujah! Kung gusto mo makaranas, kahit na ikaw nakareceive ng Holy Ghost, minsan matagal ka maka-worship, matagal ka makarating sa presensya ng Diyos, you need to ask God. You need to have the desire in your heart, Lord, hindi ako uwi na hindi ko maramdaman man lang ang iyong presensya sa aking puso. And so mga kapatid, ang ginawa ko kagaya ng number 3, I cleanse my mind and heart from all impurities. I forget myself and I submit my flesh to God.
Anong sabi ng verse 6 niyan? For to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. Because the carnal mind is enmity. Kaya pala hindi tayo makarating sa presensya ng Diyos dahil ang ating isip napaka-karnal. Anong pag sinabi natin karnal? Yung nag-iisip tayo ng mga bagay sa paligid lang. Sa ating sarili, sa mga bagay na mga material, relationship. So kung karnal lang yung isip, sabi ng ating Panginoon, it is enmity. Enmity means kalaban. For it is not subject to the law of God, neither indeed can be so. So then, they that are in the flesh cannot please God. And that is why, kapag nag-worship, hindi makareceive ng Holy Ghost, lumalapit ako. Andyan na, bumabalik, lumulunok. Alam niyo pag nag-worship ka, lumulunok ka ng laway, nasa karnal ka pa. Kasi ibig sabihin, naramdaman mo pa yung mga pawis, yung mga, kung ano-anong mga uncomfortable feelings. So mga kapatid, ang aking payo, kalimutan mo sarili mo. Surrender mo sa Diyos. Dahil ang laman ay hindi kalugod-lugod sa Diyos. That is why, ngayon, pag lumapit tayo sa Panginoon, pag inisip mo ang pagod, pag inisip mo ang hiya, pag inisip mo yung pride, pag inisip mo ang problema mo, pag inisip mo ang lahat ng mga negatibo, mga kapatid, hindi ka makarating sa presensya ng Diyos. Kahit anong gawin mo. So, sino ba sa atin ngayon ang willing or ang gusto na mapanatili na tayo ay mapabilang kay Kristo? Is there anybody who can shout, I belong to Jesus? Can you shout, I belong to Jesus? Hallelujah! Because it is not enough na bisita ka dito. Hindi lang enough na may attendance ka dito, mga kapatid. Hindi lang sapat na ikaw ay nabautismuhan sa tubig. Hindi rin sapat na ikaw ay may confidence na ikaw ay nakatanggap na ng banal na Espiritu. You need to make sure the Holy Spirit stays in you. And today, I tell you, because you are free, you have the right and you are free to worship God. Praise the Lord. Today, ang lahat ng tao, walang pinakamalayang tao sa mundong ito, kundi ang mga taong pinalaya ng Panginoong Hesus. We are free people, and when you receive the Holy Spirit today, you gain your independence from this world. You don't need to be a slave of worldliness and sins. Hindi na tayo mga taga-sunod-sunuran lamang ng mga uso sa mundong ito. Because 2 Corinthians chapter 3 verse 17 says, now the Lord is that Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is liberty. Mga kapatid, kung wala ang Diyos, walang kalayaan. Hallelujah. To those who belong to Christ, we have the freedom to share the gospel. We have the freedom to serve one another. Ngayon ko lang na-realize, kalayaan mo pala yon ang pagtulong at paglingkod sa iba. We have the freedom to worship God. And we have the freedom to be overwhelmed by the joy of His Holy Spirit. Praise God. Ngayong araw sa ating pagtatapos, mamili ka. For me, hallelujah, I know I don't belong to this world because I belong to heaven. I don't belong to hell. Hallelujah. Kaya sa araw na ito, mga kapatid, lumapit tayo sa Panginoon. The only way that your born again experience
will be fulfilled is when you get baptized in water in the name of Jesus Christ and when you receive the Holy Spirit. That is why sinasabi ng ating Panginoon, if you don't have the Spirit of Christ, you are none of His. Today, put in your mind, I want to belong to Jesus. Hallelujah. Praise God. Let us worship God. Ito lang ang aking experience nung ako ay makareceive ng Holy Ghost na sabi ko sa aking sarili, ganun lang pala kadali. Ganun lang pala kasimple. Ang nagpapahirap pala sa atin sa pagsamba sa Diyos ang ating mga sarili. Ngayon, gusto mong maranasan ang kasiyahan na hindi mo pa naranasan, pagkakataon mo na. Pagkakataon mo na na maging maligaya, hallelujah, na hindi mo pa naranasan buong buhay mo. Because that is the Holy Ghost talking to you. Praise God, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Let us worship Him. Let us surrender our heart.